sabi po ay ganito. At sinabi niya sa kanila, magsiyahan kayo, sabi niya po dito. Sabi ng ating Panginoon si Kristo sa mga alagad, magsiyahan kayo sa buong sanlibutan. At sinabi niya sa kanila, magsiyahan kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So, ang gawain ng isang alagad ay ipangaral muli ang salita ng Diyos. Isa yan na gawain po natin. At sana, isinasabuhan po natin yung bagay niya. Pangatlo, yung pagtitiis sa buhay po ng isang Kristiyano ay mayroon pong tinatawag na pagtitiis. Dahil sa kapitbahay mo lang na nakakainis or sabihin natin na maingay or ating gabi na hindi ka pa makatulog dahil sa ingay ng sound, doon pa lang talagang maiinis ka, kasama yun sa pagtitiisan natin. Yung katrabaho natin na kahit anong pakisama natin, talagang gagawa at gagawa ng kung pwede kang ikasira. Doon sa mga classmate natin na nakakainis, isa kasama yun sa pagtitiisan natin. Ang dami nating pagtitiisan sa mundong ito. Ngunit sa kabila ng pagtitiis na yan, meron kapalit na buhay na walang hanggan. Hindi po bulag ang Diyos sa mga pinagdadaanan po natin. Tutin na lang po yung oras ko, kaya i-shortcut ko na lang. Ang pang-apat po, good example. Yan ang bilin ng Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ang sabi po, huwag amakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran sa mga nagsisisampalataya. Unang-una sa pananalita, ano po ang dapat salitain ng mga alagad? Dapat po, hindi tayo nagmumura or tinatawag na larong-laro na pagsisinungaling. Kasama yan. Maging huwaran tayo sa pananalita. Be a good example. Na kung mabanggit yung pangalan mo sa kumpanya nyo, talagang example, si Brother Janmer, binanggit yung pangalan niya, maganda nga to, inhimplo to dahil gumagawa ng tinatawag na utos ng Diyos. Kumbaga, pag narinig yung pangalan mo sa isang lugar, sabihin ng mga kasama mo, talagang good example to. Baka mamaya, minsan sa isang marinig natin, na ikaw na isang Kristiyano, sa kang alagad, na baka ikaw pa yung atitisuran dun sa school. Ikaw pa yung mataray, ikaw pa yung masama yung ugali, na tinuturo ng Biblia na dapat tayong maging magandang huwaran, maging magandang example sa lahat ng tao. Sabi po dito, maging uliran sa mga nagsisipalataya, una sa pananalita, sa pamumuhay. Yung pamumuhay natin, payak. Dapat simple lang. Hindi yung bibili ka ng isang bagay, bibili ka ng isang sasakyan or damit, sapatos para ipagmayabang sa iyong mga tropa, sa mga kaibigan, sa mga tao. Hindi po. Kailangan sa pamumuhay natin, simple. Isang maging magandang halimbawa pa rin. Dahil yan ang utos. Pangatlo sa pag-ibig. Ang pag-ibig po na itinuturo dito yung nasa 1 Corinthians 13 verse 4, patuloy. Na ang pag-ibig, magpapainuhod, magandang loob, hindi nag-uugaling mahalay. Yan po yan. Agape love. Sa pananampalataya, sa kalinisan. Yan yung gustong ipaabot na mensahe sa umagang ito sa bawat isa po sa atin. Na dapat ang bawat isa po sa atin bilang isang alagad ay maging magandang ehemplo sa lahat. Yan yung kabuuan ng ating paksa sa umagang ito na nais ipaabot ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Gumawa ng alagad, ang gawain ng mga alagad ay dapat gumawa ng isang pangalagad. Ipangaral ng salita ng Diyos, nagtitiis, be a good example. At ito yung tanong na iiwan ko sa inyo sa umagang ito, naging mabuting alagad ba ako ni Kristo? Yan po yung ating tanong sa umagang ito. Salamat po sa inyong pakikinig sa umagang ito at magandang umaga.
Maraming salamat sa puro at araw binahal sa ating brother Jesus. Bago naman tayo sir, mga tayo umakot ng isang awit, dito po sa may bilang na 1 or 2. Ready? Sing. Living for Jesus, other God is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance that are dead and free. This is the pathway and blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I know no other Master, my heart shall be Thy throne, my life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me